na naman po akong nagbabalik para magbahagi ng isa na namang kwento ng buhay dito po sa ating channel. Ang kwento pong ito ay ibinahagi po sa atin ni Ma'am Mika. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nakikinig dito po sa aming channel, sa mga walang sawang sumusuporta. Thanks so much at sana po ay mag-enjoy kayo sa kwento natin ngayong araw. Ako, ang pinakamalaking problema lang namin ay kahirapan. Kaya pinayagan kong magtrabaho sa Maynila ang asawa ko. Pero doon nagsimula ang lahat. Ang unti-unting pagkawasak namin. Hindi ko sukat akalain na malululong sa sugal at mababaon sa pagkakautang ang mister ko. Hanggang sa tuluyang lumayo ang loob namin sa isa't isa at naging estranghero na lamang sa akin ang taong pinakasalan ko. Sa gitna ng katahimikan sa probinsya, naiwan akong lumalaban para sa anak ko. Habang ang tanging naging sandalan ko ay ang biyanan kong laging nandyan sa oras ng pangangailangan. Hanggang sa ang tulong at pag-alalay na ginagawa niya ay nauwi sa isang lihim na damdaming hindi ko na napigilan. At doon, Miss Love, nagsimula ang pag-iibigan namin ni Efren. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang ibahagi sa channel ninyo ang kwento ng aking buhay. Kung paano po kami nagkaroon ng lihim na ugnayan ni Efren, ang ama ng kinakasama ko. Isa na tong biyudo at nasa 57 taong gulang na siya. Ito po ang aking kwento. Na ibinahagi ko lamang dito upang makapaglabas ng aking saloobin. Kung tama ba ang aking nagawa. Naway mabigyan niyo po ako ng maayos na payo. Nakatira kami dito sa Pangasinan. Ako nga pala si Mika. 34 anyos at ilang taon ng ka-live-in ni Jerome. May isa kaming anak na babae na 8 taong gulang pa lang noon. Tahimik lang sana ang buhay namin kahit medyo kapos sa pera. Dating bagger si Jerome sa isa sa pinakamalaking grocery store dito sa amin. Maliit man ang sahod, nakakaraos pa rin kami noon. Kahit papaano, nakakabayad kami sa kuryente. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Pero simula nung makasama niya ang katrabaho niyang si Carlo, doon na Miss Love nagbago ang lahat. Si Carlo kasi ang laging nagyayabang tungkol sa Maynila. Kaya siya malaki raw ang kita roon, maraming sideline at mabilis yumaman kapag marunong dumiskarte. Hanggang sa isang araw nga, kinausap ako ni Jerome. Mika, susubok muna kami sa Maynila. Sayang kasing pagkakataon dun eh. Sabi niya habang kumakain kami ng hapunan. Hindi ko naman gustong lumayo siya noon. Pero dahil hirap na rin kami sa buhay at malapit na rin ang pasukan, pumayag ako. Iniisip ko na baka yun na talagang paraan para makaahon kaming dalawa. Nung makaalis si Jerome, ako at ang anak namin ang naiwan sa maliit naming bahay. Sa likod lang naman ng bahay namin, nakatira ang biyanan kong si Efren. Mas malaki ang bahay nila kumpara sa amin dahil dating OFW ang yumao niyang asawa. Samantalang si Mang Efren naman ay dating security guard sa isang bangko dito sa probinsya. Tahimik lang tong tao, mabait. Minsan nga mas nauuna pa siyang magbigay ng tulong kaysa sa sarili niyang anak. Noong una, maayos pa ang lahat. Kada linggo nagpapadala ng pera si Jerome. Madalas pa siyang tumatawag gabi-gabi. Kinukwento niya kung gaano kahirap ang trabaho sa warehouse na napasukan nila ni Carlos sa Maynila. Pero makalipas lang ang ilang buwan, unti-unti nang nagbago ang lahat. Madalang na siyang tumawag. Kapag nagpapadala naman, paliit ng paliit ang pera.
Kapag nagtatanong ako, lagi na lang siyang galit o kaya may dahilan. Maraming kaltas dito eh. O kaya naman, delayed ang sahod. Noong una, Miss Love, naniniwala pa ako. Pero habang tumatagal, parang may mali na talaga. Minsan nga, umaabot ng 2 linggo siyang hindi magpaparamdam. Kapag tinatawagan ko naman, hindi sumasagot. Hanggang sa isang gabi, tumawag sa akin si Jerome habang halatang lasing. "Mika, pasensya ka na muna ha," sabi niya. "Bakit? Ano bang nangyari?" Agad kong tanong. "May problema lang sa pera. Maayos din to." Narinig ko pa sa background ang ingay ng video okay at tawanan ng mga lalaki. Doon nagsimulang kabahan ang dibdib ko. Kinabukasan, dumating si Efren sa bahay habang nagwawalis ako sa labas. "Oh, Iya, kumusta?" Tanong niya. Ngumiti lang ako kahit gusto ko nang umiyak. "Okay lang po." Pero ewan ko ba? Siguro dahil matagal ko na rin kinikimkim to, bigla na lang akong napaiyak sa harapan niya. Doon ko unang naikwento ang tungkol kay Jerome. Sa madalas nitong hindi pagpapadala ng pera. Tahimik lang na nakinig si Mang Efren habang nakasandal sa bakod namin. "Napapabarikada yata masyado yung anak ko," mahina niyang sabi. Napabuntong hininga siya pagkatapos. Parang pagod na rin sa mga problemang binibigay ni Jerome. Mula noon, mas madalas na siyang dumaan sa bahay. Minsan may dalang ulam, minsan bigas, minsan pera, para raw mabili ko ang mga gusto ng apo niya. Nahihiya nga ako nung una, pero wala naman akong choice dahil kapos na talaga kami. Dumating pa nga sa punto na naputulan kami ng kuryente dahil hindi ko nabayaran ang bill. Noong gabing iyon, si Mang Efren mismo ang kumausap at kinabukasan siya rin ang nagbayad. "Bayaran mo na lang ako kapag meron na," sabi niya. Pero alam kong hindi niya na talaga hinihintay na mabayaran ko yon. Habang tumatagal, mas nasasanay akong nandyan na siya palagi. Kapag may sira sa bahay, siya ang gumagawa. Kapag may sakit ang anak ko, siya ang bumibili ng gamot. At doon ko unti-unting napansin ang bagay na hindi ko dapat nararamdaman sa kanya. Minsan, nahuhuli ko rin siyang nakatingin sa akin ng matagal bago iiwas ng tingin. Pero pareho naming hindi pinapansin iyon. Hanggang sa isang hapon, may 2 lalaking nakamotor ang biglang dumating sa bahay namin. "Hinahanap namin si Jerome," matigas nilang sabi. Kinabahan ako kaagad. "Wala po siya rito eh." "Sabihin mo magbayad siya. Hindi biro ang inutang niya." Pagkaalis ng 2 lalaki, nanginig ako. Hindi ko alam kung anong klaseng utang ang pinasok ng asawa ko. Mabuti na nga lang at dumating agad si Efren. Nakita yata ang itsura ko dahil agad tong lumapit. "Sino ang mga yun?" tanong niya. Napaiyak naman ako. Hindi ko nga ho alam eh. Hindi ko na alam kung ano bang pinaggagawa ni Jerome. Tahimik siyang tumingin sa daan bago humarap sa akin. "Huwag ka matakot. Kailangan makausap natin si Jerome kung ano bang nangyayari sa kanya." Kinagabihan nga noon, matapos ngang umalis yung 2 lalaking naghahanap kay Jerome. Hindi na ako mapakali. Habang pinapatulog ko ang anak namin, paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ng mga iyon. Hindi biro ang paraan ng pananalita nila. Halatang galit ang mga ito at seryoso. Pagkatapos makatulog ng anak ko, agad kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Jerome. Ilang beses muna itong nagring. Hindi sumasagot. Hanggang sa tuluyan na rin niya tong sinagot. "Ano ba yun, Mika?" Maangas niyang bungad. Hindi ko napigilang uminit agad ang ulo ko. "Jerome, may mga lalaki rito kanina, hinahanap ka nila." Bigla tong natahimik sa kabilang linya. "Sino raw?" tanong niya. Hindi ko kilala. Pero sinabi nila magbayad ka raw. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Na para bang iritang-irita pa siya na tinatanong ko siya. "Hayaan mo na yun."
Paanong hayaan? Jerome, ano ba kasing utang yan? Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Hanggang sa narinig ko ang mahina niyang mura bago siya sumagot. Maliit lang naman yun. Magkano ba? Madiin kong tanong. Hindi agad siya sumagot. At habang tumatagal ang katahimikan, mas lalo akong kinakabahan. Jerome! Sigaw ko na halos. 20,000. Mahina niyang sabi. Parang nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko. Ano? Halos mapasigaw kong sabi. 20,000? Babayaran ko din naman kaagad yun eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Saan mo ginamit yung pera? Putol ko agad sa mga sasabihin niya. May anak tayo dito. Tapos nagkakautang-utang ka ng ganyan kalaki. Narinig kong napabuntong hininga siya sa kabilang linya. Mika, naiipit lang talaga ako rito pero mababayaran ko rin yan. Paano? Halos wala kang ang pinapadala sa amin. Doon na nagsimula ang pagtatalo namin. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na parang hindi na siya ang lalaking nakasama ko. Ang dating tahimik at responsable. Naging mainitin ang ulo niya at puro palusot. Hanggang sa bigla niyang pinatay ang tawag. Napaupo ako sa gilid ng higaan habang nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng ganong kalaking pera. Di pambayad nga namin sa kuryente, hirap na hirap kami. Maya-maya lang may kumatok sa pinto. Pagkabukas ko, si Efren. May dalatong maliit na supot ng tinapay at gatas para raw sa apo niya. Pero agad nagbago ang mukha niya nang makita niya akong umiiyak. Anong nangyari? Tanong niya kaagad. Hindi ko na napigilang maglabas muli ng sama ng loob. Sinabi ko lahat, pati ang pagkakautang ni Jerome. Napapikit to at napailing. Tarantado talaga yung batang yan. Mahina niyang sabi. Hindi ko na ho alam ang gagawin ko eh. Umiiyak kong sagot. Tahimik siyang naupo sa monoblock chair malapit sa pinto. Halatang galit pero pinipigilan lang niya. Mika, may number ka ba nung kasama niyang si Carlo ba yun? Tanong niya maya-maya. Doon ko lang naalala si Carlo. Agad kong hinanap ang Facebook ni Carlo at tinawagan ko siya sa messenger. Mabuti na lang at sumagot to kaagad. Hello Mika. Carlo, pwede ba kitang makausap? Parang nag-iba agad ang tono ng boses niya. Bakit, may problema ba? Doon ko sinabi ang tungkol sa utang ni Jerome at sa mga lalaking naghahanap dito. Ilang segundo siyang tahimik bago muling magsalita. Mika, hindi na kami magkasama ni Jerome eh. Napakanoot-noo ako. Ha? Bakit? Umalis na ako sa tinutuluyan namin. Anong ibig mong sabihin? Di ba magkasama kayo sa apartment? Narinig kong napabuntong hininga siya. Hindi na kasi maayos si Jerome eh. Pasensya ka na. Parang bumilis ang tibok ng dibdib ko habang nakikinig. Ano bang ginagawa niya dyan, Carlo? Tanong ko. Ayoko sanang makialam sa inyo, Mika. Pero siguro mas mabuti na rin malaman mo. Napahawak ako sa cellphone ko ng mahigpit. Sabihin mo na. Lulong si Jerome sa online casino. Sa mga laro. Parang may bumagsak sa dibdib ko sa narinig ko. Hindi lang basta sugal. Pagpapatuloy ni Carlo. Minsan nga buong sweldo niya isang gabi lang ubos agad. Pinagsasabihan ko siya noon pero hindi siya nakikinig. Pagtalo laging mainit ang ulo. Kaya hindi kami magkasundo sa apartment. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang hindi ko matanggap. At saka, saglit siyang tumigil. Madalas rin siyang mag-bar dito. Pakiramdam ko nanuyo ang lalamunan ko. Minsan nga, may inuwi pa siyang babae sa tinutuluyan namin. Parang tuluyang gumuho ang mundo ko sa mga sinasabi niya. Napaupo na ako habang nanginginig ang tuhod ko. Naririnig ko pa ang boses ni Carlo pero parang lumalayo na iyon sa pandinig ko. Kaya umalis na ako roon. Naganap ako ng ibang trabaho at boarding house.
Ayoko na madamay sa gulo niya. Napapikit ako habang pinipigilan ng pag-iyak. Sigurado ka? Mahina akong tanong na halos hindi pa rin makapaniwala. Pasensya ka na, Mika. Pero mas mabuti nang malaman mo ang totoo. Pinagsisisihan ko nga kung bakit niyaya ko pa siya dito sa Maynila. Akala ko kasi magtatrabaho kami. Hindi ko naman alam na malululong siya sa sugal. Pasensya ka na talaga. Hindi ko alam kung gaano katagal akong natahimik matapos maputol ang tawag. Pakiramdam ko sobrang tanga ko. Habang ako rito halos hindi makabili ng gatas para sa anak namin. Si Jerome pala, nagsasayang ng pera sa sugal at babae. Hindi ko na namalayang tumulo na pala ang luha ko. Mika, nag-angat ako ng tingin. Nandun pa rin ang kanyang ama sa tabi ko. Tahimik tong pinagmamasdan ako. Mukhang hindi ko na huyata kilala si Jerome. Umiiyak kong sabi. Walang salita niya akong inabutan ng isang baso ng tubig. Uminaong ka muna. Pero lalo lang akong napahagulgol. Paano niya nagawa sa amin to? Hindi sumagot si Efren. Pero napansin kong mahigpit na nakakuyom ang mga kamao niya. Halatang galit na galit sa sariling anak niya. Maya-maya, marahan niyang hinawakan ng balikat ko. Hindi mo kasalanan to, iha. At sa gabing iyon, habang wasak na wasak ako, dahil sa katotohanang nalaman ko tungkol kay Jerome, si Mang Efren lang ang nakinig sa bawat daing ko. Simula noon, Miss Love, unti-unti nang nagbago ang takbo ng buhay ko. Matapos ko ang malaman ng lahat, halos nawalan pa ako ng gana. Ilang araw akong tulala at hindi makatulog ng maayos. Paulit-ulit kong iniisip kung saan siya nagkulang bilang asawa o baka ako ang nagkulang bilang babae niya. Pero habang unti-unti akong nawawasak, si Mang Efren ang tahimik na sumasalo sa amin ng anak ko. Hindi na muling nagparamdam si Jerome matapos ang huli naming pag-aaway sa telepono. Kahit simpleng text o tawag, wala. Minsan sinusubukan kong kontakin si Carlo para magtanong kung may balita ba siya. Pero pareho lang ang laging sagot niya. Pasensya ka na, Mika. Hindi ko rin alam kung nasan si Jerome. Minsan daw pumapasok sa trabaho, minsan hindi. Lumipas ang mga linggo hanggang maging buwan. Unti-unti kong tinanggap na kami na lang talaga ng anak ko ang aasahan ko. At dahil ayoko namang umasa habang buhay kay Efren, naganap din ako ng trabaho. Kahit mahirap, pinatos ko ang pagiging tindera sa palengke. Gulay, isda, ang tinda ng amo ko. Kaya madaling araw pa lang gising na ako. At sa lahat ng iyon, si Efren ang tumutulong sa akin. Siya ang nagbabantay sa anak ko habang nasa trabaho ako. Siya rin minsan ang naghahatid at sumusundo rito sa school. Kapag gabi at pagod na pagod ako galing palengke, madalas may nakahanda ng pagkain sa bahay. Pagod na pagod ka na naman, iha. Sabi niya kapag nakikita niya akong papasok sa gate. Nung una nahihiya pa ako, pero habang tumatagal, nakasanayan ko na rin na parang katuwang ko siya sa buhay. Hindi ko rin maikakaila na unti-unti akong napapalapit sa kanya. Siguro dahil sa kanya ko naramdaman ang pag-aalaga na matagal ko nang hindi nararanasan mula kay Jerome. Tahimik man siya, ramdam na ramdam ko naman ang pag-aalaga niya sa amin ng anak ko. Minsan, kapag umuulan at hindi pa ako nakakauwi, sinusundo niya pa ako sa palengke. Kapag may sakit ako, siya agad ang bumibili ng mga gamot ko. At habang tumatagal, mas napapansin ko rin ang mga simpleng bagay tungkol sa kanya. Kung paano siya ngumiti, kung paano siya magluto ng almusal, o kung paano niya ako tingnan minsan na para bang may ibig sabihin. Hanggang isang araw, may nangyari na hindi ko makalimutan. Kagagaling ko lang noon sa palengke. Pagod na pagod ang katawan ko dahil dagsa ang tao buong araw. Pagdating sa bahay, agad akong naligo. Mainit kasi talaga ang panahon at pakiramdam ko, dumikit na sa balat ko ang amoy ng isda.
Naka-short at manipis na sando lang ako nung lumabas ng banyo habang nagpupunas ng buhok ko. Tulog kasi ang anak ko nung mga oras na yon at akala ko'y walang tao sa labas. Pero paglabas ko, bigla akong natigilan. Nandoon sa may sala si Efren. May dala itong maliit na supot ng prutas. Mukhang kakarating lang din niya. Pagkakita niya sa akin noon, agad siyang napaiwas ng tingin. Pasensya ka na iya. Sabi niya habang nakapakamot sa ulo. Akala ko tulog kayong dalawa. Bigla akong nailang dahil sa itsura ko. Basa pang buhok ko at halatang bagong ligo. Ayos lang ho. Sagot ko habang pilit na inaayos ang damit ko. Ilang segundo kaming parehong tahimik. Ewan ko ba, pero parang may kakaibang init akong naramdaman sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin bago siya umiwas. Hindi naman bastos, pero iba. At pakiramdam ko, ganoon din ang nararamdaman niya. Ano ho yung dala ninyo? Pilit kong pag-iiba sa usapan. Prutas para sa inyo ng bata. Lumapit siya para ilapag ang supot sa mesa. At sa unang pagkakataon, parang bigla kong napansin kung gaano siya kalapit sa akin. Naamoy ko ang pawis niya at ang bagyang pabango niya. Masyado na po kayong naaabala dahil sa amin. Mahina akong sabi. Umiling siya. Wala naman akong ibang iniintindi rito kundi kayo mag-ina na lang. Bigla akong natahimik sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang kaba akong naramdaman sa dibdib ko. Napansin yata niyang natulala ako, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Aalis na muna ako, sabi niya bago tumalikod. Pero bago siya tuluyang makaalis, hindi ko napigilang magsalita. Salamat po. Sa lahat. Huminto siya sandali. Pagkaharap niya sa akin, marahan siyang gumiti. Yung simpleng ngiti lang pero ramdam na ramdam ko ang sincerity. Wala yun. Pagkatapos nun, bumalik na siya sa bahay niya. Pero ng gabing iyon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga tinginan namin, ang paraan ng pag-aalala niya, ang paraan ng pagngiti niya sa akin. At dun ko naramdaman, ang bagay na pilit kong iniiwasan, ang unti-unti kong pagkahulog sa sarili kong biyanan. Simula nung huling nangyari sa amin yun, hindi na talaga ako nakatulog ng maayos. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mga bagay na hindi ko maintindihan sa sarili ko. Sa bawat pagtingin ko sa kanya, may kakaibang kaba na may halong init na hindi ko dapat nararamdaman sa kanya. Pero pinipilit kong itago yon dahil alam kong mali, dahil siya ang ama ni Jerome. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw na tuluyan akong nawala ng trabaho sa palengke. Matumal, kaya inalis muna ako. Paano na tayo ngayon? Bulong ko sa sarili ko habang yakap ko ang anak ko. Pero gaya ng dati, si Mang Efren ang unang dumating. Anong nangyari? Tanong niya pagpasok sa gate. Wala na po akong trabaho eh. Sagot ko na halos pabulong. Tahimik lang siya at hindi agad nagsalita. Pero kinuha niya lang ang anak ko at pinatawa to. Huwag kang mawala ng pag-asa, marami lang dyan. Sabi niya pagkatapos. Hindi ko alam, pero kahit ganun lang kasimple ang sinabi niya, gumaan ang pakiramdam ko. Kinagabihan, hindi ko alam na may pupuntahan pala siya. Birthday daw ng kumpare niya. Umalis siya na nakangiti at ang sabi niya ay babalik din siya kaagad. Magpahinga ka na lang muna dyan, sabi niya bago umalis. Pero anong oras na hindi pa rin siya bumabalik at nag-aalala din ako. Hanggang sumapit ang 10:00 ng gabi. Narinig ko ang tunog ng motor niya sa labas. Agad akong napabangon. Nakita ko siyang bumaba. Medyo magulo na ang buhok at halatang may tama na ng alak. Tay Efren, tawag ko habang binubuksan ang pinto. Ngumiti siya ng bahagya. Oh, gising ka pa pala, sabi niya. May dala siyang take-out na pagkain. Para sa inyo to ng bata. Napakagatlabi ako. Kahit papaano, kahit lasing siya,
Iniisip pa rin niya kami. Salamat ho, sabi ko. Tahimik na ang buong kapaligiran noon. Natutulog na rin ang anak ko sa kabilang kwarto. Umupo muna siya sa may sofa habang nilalapag ang pagkain. Ano ho yan? Tanong ko. Cake, tsaka spaghetti at ulam na rin para bukas. Sagot niya habang bahagyang tumatawa. Pinabalot ko kay kumari. Umupo ako sa tabi niya. Medyo malayo. Amoy ko ang alak pero hindi yun nakakairita. Ilang minuto kaming walang imikan hanggang sa bigla siyang napapikit. Daan-daan siyang humiga sa may sofa. Akala ko nakatulog na siya kaya tumayo ako para kumuha ng kumot. Paglingon ko sa kanya, parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Doon ko ulit naramdaman yung kakaibang init, yung pagkalito. Para bang lahat ng pinipigilan ko ng mga oras na yon unti-unting bumabalik. Lumapit ako ng dahan-dahan para sana kumutan siya. Tay Efren, mahina akong tawag pero hindi na siya sumasagot. Kaya akala ko tulog na. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Yumuko ako at hinalikan ko siya sa noo, pababa sa kanyang labi. Oo, Miss Love. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinalikan ko ang labi niya ng mabilis. Pero sapat pala yun para magising siya. Daan-daan niyang minulat ang mga mata niya. Una, parang naguguluhan pa siya. Pero nung makita niya ako, biglang nagbago ang tingin niya. Hindi na siya inaantok, parang nawala ang pagkalasing niya. Naging seryoso siya. Nagkatitigan kaming dalawa. Parang huminto ang lahat. Mika? Mahina niyang sabi. Hindi ako nakagalaw. Hanggang sa dahan-dahan siyang umupo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero imbes na umiwas siya, mas lalo siyang lumapit. Pasensya na ho. Bulong ko, pero hindi naman ako umaatras. Sandaling katahimikan pa ang namayani. Hanggang sa dahan-dahan niyang tinaas ang kamay niya at tinawakan ng pisngi ko. Mainit. At masarap yun. Parang lahat ng pag-aalaga niya sa akin mula noon, naroon sa hawak na iyon. Mika, ulit niya ng mas mahina. At sa hindi ko inaasahan, ako ang unang lumapit. At muling nagtagpo ang labi naming dalawa. Mabagal. Parang maraming pinipigil na emosyon na biglang lumabas. At sa gabing iyon, Miss Love, habang tahimik ang buong bahay at natutulog na ang lahat, pareho naming hinayaan ang sarili naming maramdaman ang bagay na matagal na naming tinatago. Walang salitaan, walang paliwanagan, pero malinaw sa aming dalawa kung ano ang nangyari sa pagitan namin. At hindi namin iyon pinagsisisihan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ho natigil, Miss Love, ang nangyayari sa pagitan naming dalawa ni Efren. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero parang natural na lang na magkasama kami. Parang dalawang taong matagal nang nag-iisa sa buhay at sa wakas ay nakatagpo rin ng katahimikan sa piling ng isa't isa. Paulit-ulit ang mga gabing magkasama kami. Minsan nag-uusap lang kami habang magkatabi. Minsan nga nagkakahiyaan pa. Hanggang sa unti-unti rin yung nawala. Hindi ko man aminin sa iba, pero sa piling ni Efren, naramdaman ko ulit kung paano mahalin at alagaan. Kung paano maging isang babae. Para kaming mag-asawa sa loob ng bahay, pero lihim lang sa paningin ng lahat. Kapag may tao, normal lang kami. Walang kakaiba. Hindi natin to pwedeng ipakita sa iba. Minsang sabi ko sa kanya, habang magkatabi kami sa kusina. Alam ko, Mika, at ayoko rin namang masira kayo ng anak mo. Ayokong pagchismisan tayo dito. At doon ko siya mas minahal pa. Kasi kahit ganoon ang nangyayari sa amin, lagi niyang iniisip ang kapakanan namin ng anak ko. Lumipas pa ang mga buwan, mas naging maayos ang buhay ko kahit papaano. Nakahanap ulit ako ng maliit na racket. At si Efren ang palaging nandyan. Siya ang nag-aasikaso, ang sumasalo sa lahat kapag pagod na ako. Akala ko ganito na lang palagi.
Hanggang sa isang araw, Miss Love, nagulat ako. Pagka-uwi ko galing sa labas, may tao sa bahay. Nakatayo si Jerome sa may sala. Payat siya. Halatang hirap. Malayo sa dating Jerome. Namumutla, magulo ang buhok at para bang pagod na pagod ang buong katawan niya. Sandali akong natigilan. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa kanya o maaawa ako o masasaktan sa mga ginawa niya. Mika, mahina niyang tawag. Hindi ako agad nakapagsalita. Anong nangyari sa'yo? Yun lang ang nasabi ko. Umiling siya habang nakatingin sa sahig. Mahabang kwento sabi niya. Pero aalis din ako. Lalo akong naguluhan. Aalis ka na naman? Kababalik mo lang Tumango siya. May mga taong naghahanap pa kasi sa akin Yung mga pinagkakautangan ko, baka mamaya dito sila pumunta. Parang bumigat ang dibdib ko sa narinig ko. Hindi na siya yung Jerome na nakilala ko noon. Iba na siya. Ibang-iba na. Parang isang lalaking palaging takot. Doon ay dumating si Efren. Kararating lang din mula sa labas. Nagkatitigan silang mag-ama. Ama sa ama, anak sa anak. Pa, sabi ni Jerome. Anak, sagot naman ni Efren. Mabigat ang boses. Umayos ka na. Ano bang nangyayari sa'yo? Tingnan mo nga itsura mo. Yumuko si Jerome. Pasensya na ho. Marami lang akong problema ngayon at kailangan ko munang ayusin to. Mahina nitong sabi. May trabaho naman na ako ngayon at nag-iipon lang ako para matapos ko lahat ang bayarin ko. Huminga ng malalim si Mang Efren. Si Mika at ang mga bata. Tanong niya. Tumingin si Jerome sa akin. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahan. Ikaw na munang bahala sa kanila pa. Parang tumigil ang oras. Aayusin ko muna at gagawin ng paraan ng lahat. Babalik na lang ako kapag maayos na. Hindi ako nakapagsalita. Ganun na lang yun. Babalik siya pag gusto niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yun. Galit, sakit o tuluyan na akong napagod. Tuluyan na akong nawala ng pagmamahal kay Jerome. Tumalikod si Jerome. Daan-daan siyang naglakad palabas ng bahay. At sa bawat paghakbang niya, parang unti-unting nawawala ang taong minsan kong minahal. Hindi na siya lumingon pa. Lumipas ang ilang minuto, tahimik lang kami ni Efren sa may sala. Okay ka lang? Tanong niya sa akin. Hindi agad ako sumagot. Nakatitig lang ako sa may pintuan na nilabasan ni Jerome. Hindi ko na siya kilala. Mahina akong sabi. Lumapit si Efren at dahan-dahang hinawakan ng kamay ko. At doon, hindi ko na inisip ang nakaraan. Hindi ko na inisip si Jerome. Makalipas ang mga araw, hindi na nga muling nagparamdam si Jerome. Walang tawag, wala ulit mensahe. Parang bula, na bigla na lang nawala. Pero sa katahimikan na iniwan niya, mas pinili kong manatili sa piling ng taong hindi ako iniwan kahit kailan. Ang tatay niya, si Efren. At kahit alam kong mali sa paningin ng iba, minahal ko si Efren. Kahit sabihin mong hindi kami kasal ni Jerome, alam kong maraming hindi makakatanggap sa relasyon naming dalawa. Sa huli, hindi ko alam kung paano titingnan ng iba ang kwento kong ito. Mali, tama o komplikado. Pero sa puso ko, Miss Love, alam ko ang totoo. Sa gitna ng sakit, pagkawala at pagkalito, may isang taong nanatili. At doon ko natagpuan ang katahimikan at pagmamahal na siyang hinahanap ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay, Miss Love. Maraming salamat po sa inyong programa. Nagmamahal, Micaela.